Mga kwento ni Felmo. Ito na po tayo. Mabalikan na natin ang kwento ng mga magulang ko. Naroon na at napasubo na ang Nanay Landa na balikan ang pagiging manggagamot. Pero hindi niya ito pinapahalagaan. Ipinapaubaya niya sa Tatay Arcelo ang lahat. Gaya ng sinabi ko, ikalawang opsyon lamang si Nanay Landa. Pero mga kagiliw, ang nakakamangha dito, si tatay kasi ay nawalan ng tiwala o hindi kampante sa kanyang sarili kung hindi siya nakakapagtanong kay nanay sa kung anong gagawin. Gawa ng napatunayan niya na nga na si nanay ang may abilidad na napakalayo kung imkumpara sa kanya. Ang dahilan kasi nito, ang Nanay Landa ay may gabay na siya namang nagpapakita ng mga pangitain. Ito din ang nagdidikta kung paano intindihin ang mga elemento. Habang si tatay naman, taas lamang ang bitbit nito pero etong taas na ito, hindi pang karaniwan. Gawa ng alam ng tatay na mas marunong pa siya kumpara sa mga albularyo na taga doon sa lugar. Pero kapag sinanay ng pag-uusapan, nagbibigay pugay at respeto ang padre de pamilya. Isang beses pa nga, namumblema itong si tatay. May pasyente kasi siya, Sir Seth, at sa natatandaan daw ni tatay noon ay kinukulam ito. Ngayon, ang problema, hindi mapuksa-puksa ni tatay ang mangkukulam. Napakabihasa umano nun. Katulad ng paghapos niya noon sa sinasapian ng elemento. Sinubukan niya rin ito sa mangkukulam. Pero hanggang paghapos lamang at hindi umano tumatagos ang kanyang orasyon. Oo, at napasapi niya ang mangkukulam sa pasyente. Pero hindi naman niya nakakausap ito. Kasi nga, may nakaharang. Hindi din niya makitil-kitil yon. Nauna pa namang magyabang si tatay umano noon na kaya niya ito. Hindi daw kinakailangan si nanay pero ang kinalabasan, napahiya siya. Ngayon, nahihiya siya kay nanay nang humingi ng tulong. Mapride din kasi si tatay. Natural lalaki at pinanindigan ng pagiging padre de pamilya. Yun nga lang, mahal, pwede bang makahingi ng pabor? Kuwan kasi, medyo nahirapan ako eh. Nagkamali ako ng tansya. Kilala mo naman yung nagpabalik-balik dito, no? Yun bang ikaw yung unang bumungad tapos ang kinalabasan kulam? Sabi mo nga ikaw yung gagamot eh. Pero sabi ko ako na yung bahala. Hindi ko kaya eh. Pwedeng magpatulong? Ay nako Arcelo. Sabi ko na nga ba sa'yo, huwag na nating balikan yung pagiging manggagamot. Ayan, sobrang abala. Kasama na sa problema natin bilang pamilya ang mga yan. Tapos ikaw may pagkaengot ka din eh. Madali lang naman yun pero nagpaparunong ka pa. Ano bang problema doon? Nagagapos ko naman at napapasapi ko yung mangkukulam pero hindi ko nakakausap eh. Kita sa mukha ni nanay noon ang malalim na iniisip. Ilang saglit lang ay napatango lamang ito. Ayon kay Nanay Landa, nakita niya umano na diretso lamang ang ginagawa ni tatay. Gamitan umano ng organiko. Kontrahin muna ang poder. Gamitan umano ng lokal na pamamaraan. Marami naman umanong tanglad at dahon ng kalamansi sa lugar. Pausukan, tapos ipitan ng bawat kilikili ng pasyente ng mga dahon na sinabi niya. Kumikinang umano ang mga mata ni tatay nun. Napangiti at napaisip na sobrang talino talaga ni nanay. Dahil tama naman ito. Kung hindi nakukuha sa pamamaraang orasyon, gagamitan umano ng organiko. Agad-agad noong nanguha si tatay umano ng sangkatutak na tanglad at dahon ng kalamansi. Napagkamalan pa ni nanay na maglilitsyon kasi nga sobrang dami talaga ron. Sabi naman ni tatay, lulubusin niya na nang makuha ka agad ang mangkukulam. Papaalis na noon ang tatay pero
inabisuhan ito ng nanay na doon na lang daw sa bahay gagamutin ng pasyente. Tinanong pa siya ni Nanay Landa kung alam nito ang paunang gagawin. Para kasing nagmamadali umano ito. Hindi nagsalita si tatay. Nilapag ang mga dahon noon ng tanglad at kalamansi sa beranda. Nagpaalam ito na kukunin niya umano ang kinukulam. Batang babae ito, na ayon sa aking ama ay nasa 12 taong gulang. Lumaki ang tiyan na parabang may lamang tubig at hangin. Dahil sa kakapusan, sa albularyo ipinatingin yon. Pero mabuti naman yon dahil hindi karaniwang sakit ito. Mapapagastos lamang sa ospital kapag doon umano unang nagpasuri. Itago na lamang natin ang batang babae sa pangalang Jenjen. Kinahapunan ay dumating na si tatay, kasama si Jenjen at ang nanay nito. Nang makita ni Nanay Landa ang bata, mababakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nung una niya kasing masilayan ito ay hindi pa naman ganun kalala ito. Pero sa pagkakataong yon, napakalaki na umano ng tiyan para pa itong nanglilimahid at puputok na. Huwag mo na lang ipako, Arcelo. Pausukan mo na lang. Kontrahin mo yung kulam. Mapipigilan nyo ng dahon. Paupain mo yung sakit at saka mo na lang isunod yung mangkukulam. Bakit? Paano natin makakausap yon? Ikakamatay niya kapag inapos mo. Ramdam kong mahina na yung pangangatawan ng bata. Kontrahin mo lang. Tapos aalamin ko kung saan nakatira yung salarin. Paano aalamin hindi niya nakakausap? Ang dami mong tanong. Gawin mo muna yung mga sinabi ko. Sige na, at tutulungan kita mamaya-maya. Tatapusin ko lang tong niluluto ko. Ay Arcelo, bihasa ka sa harapang kompronta pero sa larangang ganyan, para kang bata. Napapailing si tatay. Totoo naman ito. Sa kompronta talaga si tatay magaling at hindi sa kombate. Napatunayan naman ito doon sa sapi ng anilong dahil nahirapan talaga si tatay doon. Ang kompronta mga kagiliw. Ito yung pagharap sa mismong kalaban. Malakas si tatay dito. Kagaya na lang ng ginawa niya kay Mang Domingo. Yun ay isang klase ng kompronta. Pero kapag kombating espiritual ay hindi gaano gamay si tatay rito. Bagkos ay dapat niyang komprontahin ng salarin. At tama si nanay. Aalamin kung saan nakatira itong mangkukulam na ito. Dahil ipapakompronta niya ngayon kay tatay. Pinahiga ni tatay ang pasyente sa may beranda. May nilagay naman doong malaking katre o lantay kung sa Bisaya. Pinausukan yun ng tatay ko. Bukod sa dahon ng kalamansi at tanglad, nilagyan niya din ng bunot ng kamangyan at tawas tapol na abo. Matapos ang pagpapausok, nilagyan ni tatay ng iba pang dahon ng bawat kiliran ng pasyente nun. Maging ang hinihigaan nito. May nilatag din si tatay. Tapos ay pinaipit niya sa kilikili ang ilan pa. Kitang-kita sa mukha ng bata ang pagkakairita. Mayaka ba namang angkatin ng tanglad? Pero kahit nagkaganon ay tila ba umaliwala sa mukha ng bata. Pinagpawisan ng noo nito at hindi yun malamig na pawis, kung hindi pawis ng pagiging malusog at masigla. Hayaan mo muna yan dyan ng mga 1 oras, Arcelo. Tatawasin ko ulit yan. Tingnan natin kung hindi ba matutukoy ang kinaroroonan ng hayop na mangkukulam. Gulpihin mo kapag lalaki. Pero kapag babae, ipahiya mo sa mga tao. Ikaw ang bahala, mahal. Sagot ni tatay kay nanay. Ilang saglit noon ay tinawas nga ni nanay muli ang bata. Pero hindi na ito yung naunang pamamaraan. Abo na ang ginamit. Kumuha lamang ng ilang buhok ang nanay noon mula sa pasyente. Ang buhok na yun ay nilagay sa bunot at sinigaan hanggang sa matupok ito. Naroroon sa silong si nanay. Nga pala, ang anak nila noon, 3 taon na, si kuya. Pangalanan natin siyang Popoy, na naglalaro lamang sa silong ng bahay noon. Kinuha ni nanay ang abo. Tapos ay inusalan ito at saboy sa hangin
Napanganga si tatay nun. Dama niya umano ang nakakapangilabot na taladro ng Nanay Landa. Habang sinusundan ng tingin ang inaanod na abo sa hangin, bigla na lang nitong ipinikit ang mga mata. "Umawi ka dito, Arcelo," sabi ni nanay. Bumaba naman ang tatay nun. Tapos ay may ibinulong si Nanay Landa dito. Ayon kay nanay, kilala umano niya ang salarin. Kilala nila. Isa itong tindera sa merkado. At ito daw yung sinabi ni nanay noon na habang nakatitig siya sa tao, ay isang mangkukulam. "Ano? Si Tandang Anita? Yung matandang parang hindi naliligo?" "Oo, hindi ba halata? Yung nanay ng bata, tindera din yan dun eh. Baka nagkaroon ng alitan. Tanungin mo nga yung nanay niyan at malalaman mo na yung totoong sinasabi ko." Tinanong naman ni tatay si Beth. Wika ng tatay Arcelo, kung may nakaalitan ba umano si Beth noon sa merkado. Kumpirmado. Ayon kay Beth ay si Tandang Anita umano. Nagalit sa kanya gawa ng nakikisiksik daw itong si Beth sa pwesto niya. Nanghingi naman umano itong si Beth ng pabor kasi nga kukonti lang naman ang paninda niya. Gulay lang. Pero nagalit umano ang matanda kaya nasigawan niya ito dahil nagalit na rin siya nun. 100% tama si nanay. Walang ano-anong umalis kaagad si tatay nun. Pangit naman talaga ang ugali nito si Tandang Anita na para bang lagi may kaaway ang mukha nito. Nang makarating si tatay doon sa merkado, sa kasamaang palad ay sarado ang tindahan ni Tandang Anita. Kung kaya naman ay nagtanong-tanong siya doon kung saan ito nakatira. May nakapagsabi naman kung saan, sa timog banda ng Dipolog at malapit lamang sa may dapitan. Bali nasa dagat umano bandang tirahan nun. Hindi naman kalayuan yon dahil makukuha lang sa isang biyahe ng tricycle. Gabi na nang makarating si tatay. Wala nang masid-masid pa nun. Dumiretso ito. Nang masilayin ng bahay ay agad na bumati ang tatay at hinahanap si Tandang Anita. Ang bumungad kasi sa kanya noon ay ang apo ng matanda. Pero ang sabi naman ng apo na yon, umalis umano. Ang sabi ay pupunta daw sa kaibigang nakatira malapit sa may sementeryo. Mabilis pumasok sa isip ni tatay na hindi kaibigan ng sadya nito sa sementeryo nun. Pagkos ay magsasagawa na naman yun ng kulam. Alam niya naman kung saan banda ang sementeryo doon kaya umalis kaagad ito at pinuntahan yon. Nang makarating sa lugar ay medyo kabado si tatay gawa ng hindi niya inaasahan na ito ang mangyayari sa kanya. Na mapapadako pa talaga siya sa isang sementeryo. Inakala niya kasi noon na baka makikita niya kaagad ang matanda. Pero kinukutuban talaga si tatay na naroroon ito sa loob ng sementeryo. Nagsimula siyang maglakad at habang nangyayari yon, maingat niyang sinisipat ang bawat sulok ng lugar. May liwanag naman pero alam niya sa sarili na nakatago ang matandang ito sa isang madilim na bahagi. Mga ilang minuto lamang nun, nakita niya na ito. Nakatayo at parang kakarating lang. Magtitirik pa lamang kasi umano yon ng kandila. Nilapitan ito ni Tatay Arcelo at walang ano-ano eh. "Magandang gabi sa'yo, Tandang Anita. Kung ako sa'yo, wag ko na lang itutuloy yan." "Para saan ba? Para sa pagpapadalaw ng kulam." "Kanino? Sa anak ba ni Beth?" "Alam mo bang ikaw yung sadya ko? Malakas yung bakod mo at sobra mo akong pinahirapan. Ibaba mo yung mga hawak mo." Etong si Tandang Anita ay para bang sobrang nagulat. Kita sa mukha nito ang pagtataka na para bang hindi nito inaasahan ang pagbungad ng tatay. Pero sa kabila nun, ngumisi ito at sinabi nga, "Huwag kang makikialam. Hindi mo alam ang nangyari at hindi mo alam kung ano ang ugat kung bakit ko siya kinukulam." "Ipagpalagay na lang nating hindi ko alam, Tandang Anita. Pero sa tingin mo ba tama yung ginagawa mo? Pwede namang idaan sa pag-uusap ah.
Maliban na lang kung talagang gawain mo yung pangkukulam na yan. Wala kang may irarason, tanda. Dahil kahit ano pang sabihin mo, masama yung ginagawa mo. Sumimangot ang mukha ni Tandang Anita na para bang dyablo umano ito kung makatitig. Hindi naman nagpapatinag si tatay at ang sabi pa nito, gawin na lang umano ang sinasabi niya dahil kapag nagmatigas ang matandang yon, papatulan niya ito. Aba, may sinasandalan siguro kaya sobrang tapang. Kilala mo ba ako, iho? Alam mo ba ang kaya kong gawin? O baka naman gusto mong matikman ng malagay sa bingit ng kamatayan? Tanda, hindi kita kilala, tama ka dyan. Pero ang tanong, ako ba kilala mo? At alam mo din ba ang kaya kong gawin? Tanggalin mo na ang kulam sa bata at aalis ako dito. Tapos na tayo. Ganun lang kadali. Tumawa ng tumawa lamang si Tandang Anita. Kung kaya't mabilis na nilapitan ito ni tatay. Kahit matanda na umano yon, sinipa ni tatay yon. Natumba ito pero hindi man lamang dumaing. Makunat pa umano sa balat ng kamoting inihaw sa nagbabagang apoy. Tatayo sana yon nang mag-usal ang tatay sabay duro sa noo nito. Doon palang nagbago ang tono ng mukha nitong matanda, na para bang gulat na gulat dahil dilat na dilat ang mga mata at halatang natatakot nun. Hindi ko na uulitin pa yung mga sinabi ko. Ang gusto ko lang marinig sa iyo ngayon, ang pagtugon sa pakiusap ko. Sa loob ng 10 segundo, kapag nanatili kang tahimik ay papatayin kita. Madali ka lang naman iligpit dahil narito na tayo sa sementeryo eh. 1, 2, 3. Up. Pasensya na, iho. Oo, tatanggalin ko na. Pasensya na. Pwede bang ibaba mo yung daliri mo? Tatanggalin ko ngayon din ang kulam. Huwag mo lang akong patayin. May mga apo pa akong binubuhay. Napatigil si tatay nun. Gawa ng sumuko kasi itong si Tandang Anita. Nagmamatigas pa pero takot din naman pala mamatay. Yan dapat ang iniisip mo. Yung mga apo mo. Hindi yung garbo at kasamaan mo. Mahal mo pala yung buhay mo eh. Nagulat ka, no? Aantayin kita dito. Dahil dito mo din tatanggalin yung sumpa. At ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Sa oras na may makarating na reklamo sa akin at ang sani ay kulam at ikaw ang may gawa, hindi na kita kakausapin pa. Papatay na kita ng diretsyo. Hindi sumabat si Tandang Anita na para bang tarantang-taranta ito sa kakapagpag sa kanyang katawan. Inaalis na nito ang karga sa katawan niya, Sir Seth. Tapos ilang saglit noon ay sinunog niya ang mga kagamitan. At isa sa mga kagamitang yon ay larawan ng batang anak ni Beth. Nung sabihin na ng matanda na tanggal na ang kulam, ay doon pa lamang napanatag si tatay. Kahit papano'y humingi siya ng tawad dito kay Tandang Anita. Naaawa din naman kasi siya nun. Maaring nasaktan ito sa kung anumang alitang yon pero hindi pa rin tama ang kulamin ang isang tao sa pangsariling kapakanan. Baguhin mo na lang yung pakikitungo mo, Tandang Anita. Minsan yan ding ugali natin yung napupuna ng iba kaya nakakakita tayo ng kaalitan eh. Maraming salamat, tinanggal mo na. Pero dapat mong sundin ang mga sinabi ko dahil tototohanin ko talaga yon. Matapos makapagsalita ng tatay, tumalikod na ito at umalis sa lugar. Nang makarating ito sa bahay, bumungad sa kanya ang mukha ng nanay na nakangiti nun. Ayon dito ay putol na daw ang kulam. Wala nang kulam ang bata. Nagtanong pa ang nanay kung ano ba ang ginawa ni tatay doon sa salarin. Naku, Landa, nasipa ako. Angas kasi. Sana naman mapatawad ako ng Panginoon. Pero tingin ko tama lang yung ginawa ko. Ipinamumukha mo ba sa akin ng konsensya, Arcelo? Kung nagkataong ako yung humarap doon, aba, hindi sipa ang aabuti nun. Mamamatay yun.
Huwag naman masyadong marahas, mahal. Ikaw pa tong lumalabas na mapusok eh. Nakikinig pa naman ako sa mga payo mo. Bueno, Beth. Wala nang kulam dyan sa anak mo. Malaki pa yung tiyan niya ngayon pero huhupa yan ilang araw ang lilipas. Siguro mag-usap kayo ni Tandang Anita. Humingi ka rin ng tawad. Tumangulang si Beth nun. Inihatid ni tatay ang mag-ina. Ang tagpo niyo ay isang patunay na umaasa talaga si tatay sa nanay Landa. At hindi lang isang beses ito nangyari. Dahil halos lahat ng pagkakataon, sumasandal na si tatay sa nanay ko. Lalo na nung malaki na si Kuya Popoy, tapos umangat ang estado nila sa buhay. Hindi ito dahil sa panggagamot, bagkus ay dahil ito sa pagbebenta ni tatay sa parte ng lupang napasa kanya. Nagnegosyo na sila noon ng babuyan na tindahan. Yung bahay na gawa sa kahoy, simentado na. Pero ganun pa rin ang posisyon. Ang silid ay nakaangat sa lupa ng bahagya. Dito ay nagkaroon sila ng subok na kung saan kamuntikang mamatay si Kuya Popoy. Mangkukulam ang naging kalaban nila. Hindi lang isa, kundi halos buong angkan nun. Dulot ito ng patuloy na panggagamot ni tatay. At katulad ng sinabi ng nanay noon pa, na may nakabuntot laging peligro. At ito na nga yung pinakamasaklap nun. Nawari ba'y parang digmaan na yon ng dalawang panig. Tumulong na nga noon si Manong Domingo at ilan pang kilalang albularyo. Ang nangyari kasi, katulad lang din noon sa pasyenteng bata. Alitan. Pero ang naging ugat ng alitan dito, yung kabit-kabit na yan. May isinugod nga na pasyente nun. 4 ito. At lahat ng yun ay may karamdaman na ang dahilan ay barang. Bagamat mangkukulam ang salarin, pero barang umano ang ginamit. Minsan natatawa na lang ako dahil may naririnig ako mga kwento na ang mambabarang daw at mangkukulam ay magkakaiba. Pwedeng iisang tao lamang sila. Kung susumahin, hukluban. Mga proseso lamang ng kulam, barang at iba pa. Isang ama at 3 anak ang tinamaan ng barang na yon. Ang ilaw na tahanan nila ay nasawi na. Kumakailan lamang ito at ayon sa unang albularyong nakasuri sa kanila, barang umano ang ikinamatay nun. Hindi lang nang himasok ang albularyo kasi nga natakot ito sa mga kalaban. Mantakin niyo ba namang halos isang angka ng kalaban nun? Si tatay nga noon nang malaman ng detalye, nagdadalawang isip ito pero si nanay ay kampante lang. Itago natin ang mga pasyente sa pangalang Caro. Ito yung tatay. Habang ang magkakapatid naman ay sina Joel, Amora at Kimi. Lahat ng mga ito ay magkakaparehang barang ang tumama. Pantok sa kahoy. Ito yung tipong barang na unti-unting maninigas ang parte ng katawan na para bang kahoy. Ang ama ang may pinakamalala. Isinugod itong hindi na talaga makagalaw, habang yung mga anak naman ay parang mga paralisado. May matigas na ang kamay at may matigas na ang paa. Ang nagatid sa mga ito ay sila Mang Domingo at isa pang albularyo na si Manong Bato. Bale, nasa sasakyan sila at para bang nagmistulang ospital ng bahay nila nanay at tatay. Ayon kay Mang Domingo, mula umano sa Mulavi yon. May nakasuri na ring albularyo bukod sa isa pang natakot gawa ng malakas umano ang puwersa na kakaharapin. Bale, ika-4 na umano silang dalawa ni Bato. Pero katulad noong mga nauna, natakot din sila. Kaya dinala nila kila tatay. Langya naman Parang gera tong dinala niyo dito kapag pinatulan ko. Pero siya sige. Total ay narito man lang din bakit hindi natin subukan? Di ba Landa? Ayon naman kay Nanay Landa, sa tingin ba umano ni Manong Domingo, ilan lahat ang angkan na mangkukulam?
Ayon naman kay Manong Domingo, mahigit umano sa 10 ang may mga karunungang itim at taga-Siraway ang mga yon. May makapagsasalita ba sa inyo? Ano bang naging sani? Tanong ni Tatay Arcelo noon sa pamilya. Ang sumagot nito ay ang panganay na si Joel. Kasalanan daw ito ng kanilang nanay. Nangabit daw yon at nahuli ng kanilang tatay. Idiniman daw mano. Nagkapatawaran sa huli. Pero ang hindi nila alam na may gagawin pala ang kabilang panig nun. At yun nga, binarang ang nanay nila nun. Pero hindi nagtapos doon dahil pagkamatay ng kanilang ina. Ang tatay naman nila ang binarang hanggang sa umabot na ito sa kanilang magkakapatid. Sa paglilinaw ni Joel, itong nanay nila ay dating kasintahan ang taong naging kabit. Bali na una ito sa tatay nila at minsan na umanong nagtanan. Pero nagkahiwalay ito dahil nga sa paghadlang ng mga magulang ng nanay nila noon. Nakapag-asawa ng ibang nanay nila, pati ito ang kanilang ama. Nagbungang samahan at sila na nga daw yung magkakapatid. Pero nagkabalikan umano ang nanay niya at yung kasintahan nito dati. Kumbaga, tuluyang nagtaksil. Aba, may first love pala yung nanay ninyo eh. Ito yung mangkukulam, tama ba? Tapos naging kabit na lang to nang magkabalikan sila. Ay, buhay pag-ibig nga naman. Pero maling-mali. Doon na sumabat si nanay. Igapos daw ang isa sa mga salarin sa katawan ng panganay dahil kakausapin niya ito. Walang ano-anong pinagtulungan nila Manong Domingo ang panganay na si Joel. Pinaupo nila ito sa sahig at sabay-sabay sila ni tatay na gumapos o nagpako nun. Matapos nun, si nanay na ang humarap dito. Kaagad sinabi ni nanay na lubayan ng pamilya kung ayaw ng gulo. Alam na kasi ni Nanay Landa na nakasapi ng isa sa mga salaring nagbarang. Pero ang naging sagot nun, na kung anumang iniisip umano ng nagpako sa kanya, pwede umanong ituloy. Magkakamatayan daw sila nun. Nagkatitigan si Tatay Arcelo at Manong Domingo. Napapailing si Manong Domingo. Ang sabi nito ay may sapat na sinasandalan kaya sobrang tapang umano nun. Kalmado lamang si Nanay Landa. Ilang saglit lang ay muli itong nagsalita. Papaunlakan niya umano ang gustong mangyari. At isa sa mga patunay umano doon, ang unang pitas sa panig ng mga kalaban. Sa maniwala man kayo at sa hindi, yung napakong yon, kinitil ni Nanay Linda. Si tatay noon ay gulat na gulat at kita sa mukha ang pagiging aligaga. Napatanong pa ito kung bakit tinuluyan kaagad. Ay naman kay Nanay Linda, kaysa naman umano ang kalaban ng mauna nun. Pinatay niya na ito dahil ramdam niyang walang kasama. Kapag naman umano naabutan ng labi noon ay iisipin lamang na inatake sa puso. Alam umano ni nanay ito, dahil ramdam niya ang lugar nila at kampante si nanay sa ginawa niya. Ngayon ko lang nalaman na brutal pala tong asawa mo, Arcelo. Napakalayo sa'yo. May pagkaduwag ka kasi minsan eh. Landa, ano nang gagawin? Magpapako pa ba ng isa? Tanong ni Manong Domingo noon. Tumango ang Nanay Landa pero mamayang gabi na daw yung susunod. Yung tipong namamahinga na mga kalaban. Diretso kitil at wala nang tanong-tanong pa. Pabor daw sa kanila ang sitwasyon dahil hawak nila ang mga pasyente nun. At ito ang magiging tulay nila para ubusin ang angkan ng hukluban. Ayon kay Tatay Arcelo, napakapulido ng mga sinabi ng Nanay Linda. Tama naman ito dahil nasa kanila nga ang pasyente at walang magagawa ang mga kalaban kung hindi ang humanap ng paraan kung paano gumante. Pero bago pa mangyari yon, napitasan na sila ng pamilya. Dumito lang kayo sa bahay ah. Hindi kayo uuwi hanggat hindi natatapos to. Mungkahi ni tatay sa mga pamilyang tinamaan ng barang.
Sa mga puntong yun, Sir Seth, takip silim na. Nag-uusap noon si Tatay Arcelo, Manong Bato at Manong Domingo. Plano nilang puntahan ang lugar ng mga kalaban. Ito din ay dahil kay Tatay. Gawa ng ang Tatay Arcelo noon ay nag-aalala sa kalagayan ni Nanay. Ipagpalagay na lang umanong kaya nga ni Nanay Landa mga yon, pero alam ng Tatay na hindi ito magtatagal. Magaling ang may mga karunungang itim at anumang hilingin nito sa isang ritual, napakalaki ng posibilidad na ipagkakaloob yon. Sumang-ayon naman si Manong Domingo sa pinaplano ni Tatay. Pero ang ipinagtataka lamang umano ni Manong Domingo nun, napakakampante umano ni Nanay Linda. Hindi daw kaya dating mangkukulam si Nanay at alam niya ang galawan ng mga kalaban. Yun din ang hinala ko, Domingo. Hindi magiging ganyan ang asawa ni Arcelo kung kulang sa kaalaman sa panig ng kalaban, sabat ni Manong Bato. Ang sabi naman ni Manong Domingo, walang problema kung kokoperatahin nila, dahil dito naman daw biyasa si Tatay Arcelo. Pero bigyan daw nila ng pagtitiwala si Nanay Landa. Kung ganun ito kakampante ay tiyak may ibubuga umano yon. Sabagay, pero hindi man kukulam yung asawa ko May gabay lang yan. Pwede ba pati kayo, Manong Domingo, Manong Bato? Dito lang din muna sa bahay. Matapos makapagsalita ni Tatay Arcelo, pumayag ang dalawa. Hindi lang laban nila Tatay umano ito kung hindi laban nilang lahat. Marami ang kalaban at katunayan kinakailangan pa nila noon ng karagdagang kasama. Pagsapit ng gabi, umalis si Manong Bato. Kukunin lang daw niya ang anak niyang isa ding may karunungan. Kahit papano kapag may komosyon, makakatulong daw yon. Wala namang ibang opinyon si Tatay maliban na lamang sa pagpapasalamat. Ipinako muli ni Tatay Arcelo at Manong Domingo si Joel. Sa natatandaan ng Tatay noon, hating gabi na. Napasapi ang isa at walang ano-anong kinitil kaagad ni Nanay Landa yon. Walang nasabi si Mang Domingo at Tatay Arcelo. Dinagdagan pa nila ng isa pa. Kinitil din ito ng nanay. At noong dinagdagan pa, ay dito na nagkaroon ng kumbate. Nang laban ang sumapi nun, isang matandang babae ito at ang sabi ni Nanay, may kasamang dalawa pa. Nakakapangilabot umano, Sir Seth. Ayon pa sa tatay ko, dahil marami umanong pinamamahayan ang tirahan noon ng sangdamakmak na elemento. Bigla na lang lumamig ang paligid. Hindi nila mahawakan si Joel noon. May kakaibang presensya ito na siyang masakit sa katawan nila Tatay at Manong Domingo. Biro nyo, katawan ni Joel pero parang katawan na rin umano ng kalaban. Malayang nakakagalaw ito at pinagduduro pa sila isa-isa. Ang sabi, sinimulan daw nila ang laban. Patayan na lang daw ito kung patayan. Nanlilisik ang mga mata ni Joel. Nag-uusal ito, pero ang boses ay iba. Parang galing umano sa ilalim ng lupa. Naanimoy demonyo ang nakasapi dito. Si Nanay Landa ang nasa harap. Nag-uusal din si Nanay sabay tapik sa balikat ni Joel. Pero hindi daw dumadaing yon. Bagkos ay tumatawa. Hanggang sa nag-iiyak noon si Popoy. Kaya naman dali-daling pinuntahan ng tatay sa silid tulugan nila. At doon ay nasilayan niya si Popoy na pinuputakti ng sandamakmak na langgam. Lumalabas umano ang iba sa ilong at bibig niya. Nagsisisigaw si tatay noon at ang sabi niya, ang tinamaan ay si Popoy. Putulin umano ang pagpako nun. Pero, Wag putulin. Mamamatay si Popoy. Kumalma ka lang dyan, Arcelo. Ilabas mo ang bata ng bahay. Wika ni Nanay.
Mabilis na inilabas ni tatay si Popoy. Basta hindi magkawari sa kakaiyak yon. Pulang-pula umano ang katawan ni Popoy noon sa dami ng kagat ng langgam. Ikaw na ba? Ikaw na ba ang pinakamalakas sa lahi nyo? Tanong ni nanay sa sapi nun. Ayon dito, siya daw at nagpapasalamat pa nun. Dahil alam niya na ang dahilan kung bakit nagsimatay ang kaanak niya. Duda kasi siyang kinitil ito kaya gumawa siya ng paraan. Sa kanya tatama ang paggapos at nangyari nga yun. Sinabi pa ng matandang yon na napakautak umano ni nanay. Kumikilos ng pagapang. Pinahirapan umano siya ni nanay. Pero kung sa inaakala nito na yung pagkakagapos niya ngayon ay katulad ng pagkagapos sa kapamilya niya na magiging madali lang. Nagkakamali umano si nanay nun. Hindi niya ba umano nararamdaman ng pinapakawalang orasyon ng matanda? Mamamatay umano si Popoy. Baliw. Siyempre alam ko. Pero hindi mo ba alam na nasa amin ang pasyente? Huwag umano isipin ng matanda na sobrang lakas na nito. Dahil kapag yun ay kung nariyan lamang si nanay sa poder ng matandang yon. Pero hawak-hawak ni nanay ang kaluluwa nito. Madali lang mapapatay. Sinabihan pa ito ni Nanay Landa na subukang kumawala kung kaya niya. Kampante si nanay na hindi ito makakaalis nun. Kaya nitong manglaban, pero hindi ito makakatakas. Walang ano-anong hinihipa ni nanay ang mukha ni Joel. Sabay gilit ng daliri nito sa may leeg. Nanginig si Joel noon at ilang sandali lang ay nagkaulirat ito. Isang indikasyon na patay na ang matandang nasa ilalim ng kumbate. Tingin ko, yun na yun, Landa. Yun na yung pinakamalakas sa kanila. Ramdam ko din siya. Tumutulong pa nga sa kanya yung naroroon sa tabi niya pero abay nagawa mo pa rin kitilin. Wika ni Mang Domingo. Ayon pa sa aking ina, hindi lang umano yun ang kaya niyang gawin. Magtiwala lamang umano sila. Tingin ni nanay ay wala nang mangangahas pang lumaban. Kapag hindi umano gumaling bukas ang 4 na pasyente, ay uubusin silang lahat ni nanay. Inutusan niya si Mang Domingo na magpako ulit ng isa pa. Sinunod niya ito. Lupaypay na ang katawan ni Joel, pero wala namang peligro dahil matibay ito. Pagkapasok ng sapi ay iba ang naging reaksyon nito noon. Imbis galit ang bumungad sa kanila, humahagulgul ng iyak ito. Ang sabi ay wag daw siyang papatayin. Wala daw siyang kinalaman sa pambabarang. Patay na ba yung sinasandalan mo? Ano ba tot ang dami nyo? Kulto ba kayo? Maaari bang magkaliwanagan tayo? Ano ba talaga kayong klase? May pang-aasar na sabi ni Nanay Linda. Ayon naman sa nakasabi, kulto sila at ang pinuno ay yung huling kinitil nun. Muli itong nakiusap na hindi umano siya sangkot sa nangyari. Wala siyang kinalaman. Doon ay tinanong ni Nanay Landa kung ano ang pangalan. Yung totoong pangalan. Ang sabi naman ito ay Rico umano. Sa mga puntong yun ay napaigik itong pinakabunso sa magkakapatid na binarang na si Kimi. Tila ba nagulat ito? Napapitlag talaga yon at nakita ni Manong Domingo ang pagkatakot sa mukha niya. Ayon dito sa batang ito, yung Rico ang pangalan ng kabit ng kanilang ina. Nang marinig naman yon ng Nanay Landa, nanlisik bigla ng mga mata nito. Kaagad tinutukan ng daliri ang leeg ng may kargang pangkitil nun. Sinungaling ka. Wala kang kinalaman. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Kung hindi naging kayo ng kasintahan mo, humanap ka ng iba. Hindi yung ipipilit mo ang sarili mo hanggang sa nakasira ka na ng pamilya. Walang kaawa-awang kinitilyo ni nanay.
Paguhit ng daliri sa leeg yon. Lumaylay yung ulo ni Joel. Ilang saglit lang ay umubo ito at nagbalik na ang ulirat. Sabi pa ni Joel, nahihirapan daw siyang huminga. Ipinaliwanag naman ni Nanay Landa na epekto umano ng panggapos yon. Huwag umanong mag-alala itong si Joel gawa ng matibay ang katawan niya. Pagkatapos ay tinawag ni Nanay si Manong Domingo. Bukas ng gabi naman umano, kapag hindi gumaling ang mga ito, magbabawas pa ulit sila nun. Tumango lamang si Manong Domingo. Sa mga sandaling yon ay dumating na sila Manong Bato kasama yung anak niya. Nagtanong pa ito sa kung anong mangyari. Kinausap at ipinaliwanag naman ni Manong Domingo yon. Mabilis na lumabas si Nanay. Tinungo si Tatay na nakasandal sa dingding ng bahay habang pinapatulog si Popoy. Wala nang pamumula sa katawan. Isang indikasyon na wala nang tama ito ng barang. Kamusta siya, Arcelo? Ayos na. Akala ko kanina mamamatay. Nahirapang huminga. Pero nawala naman. Natigil lang sa pag-iyak tapos natulog. Ganun ba? Marami akong kinitil. Puro matitigas. Tingnan natin bukas kapag hindi pa gumaling yung nabarang. Gagapaasin ko silang lahat. Nakakapangilabot ka naman, Landa. Ngayon ko lang nalaman na ganyan ka pala magalit. Mabuti siguro magpahinga na lang ako sa panggagamot para na rin hindi ka makisali. Pinapatay mo agad eh. Ay naman kay Nanay Landa. Yun naman ang pinakadahilan kung bakit gusto niya nang magbago. Dahil hindi niya napipigilan ang kanyang sarili. Kaya nga pinapaalala niya sa tatay na huwag maging mapusok dahil sumasalamin kay Nanay Landa ang pagiging mapusok ng dalaga pa ito. Pumapatay siya noon. Nalayaw ng nanay ng madami pang anik-anik. Ang gusto ni Nanay Landa, gumaling kagad ang pasyente. Kaya dinadaan niya sa maraas na paraan. Mahabaging langit. Ito pala na pangasawa ko. Ititigil ko na ito, Landa. Ayoko na may mamatay. Hindi ako natatakot para sa pamilya natin eh. Para sa ibang tao ako takot. Kahit masama pa yan may pagkakataon pa naman makapagbago. Pero pinapatay mo. Bahala na. Napatawa na lamang ang nanay nun. Kinabukasan, gumaling ang tatay na magkakapatid na tinamaan ng barang. Nakapagsalita na ito. Maging ang magkakapatid noon ay nakakagalaw na ng maayos. Isang indikasyon na itinigil o binasag ng barang. Naging masaklap man ang pangyayari dahil may mga nasawi pero nararapat lamang yon dahil nga masama ang mga kalaban. Tapos kulto pa talaga. Kaya ang dami. At hindi mawawala ang barang kung hindi uubusin ng mga yon. Maliban na lang kapag kusang sumuko ang grupo. At siguro, dahil sa natakot na may mamamatay pa sa kanila, kinalas na lamang ang sumpa nun. Isang taon pa sa panggagamot si tatay, kasi nga yung magkakapatid binabantayan niya. Posible kasing barangin ulit ang mga ito. Pero nang mabalitaan ni Tatay Arcelo mula kay Manong Domingo na wala nang barang, doon na tumigil ang tatay. Isinuko niya na ang kanyang karunungan. Nagpa-cleansing nga si tatay noon sa isang pari para mawala ng kanyang taas. Si nanay naman ay hindi nagpa-cleansing noon. Wala namang problema kay nanay dahil napipigilan naman niya ang kanyang sarili. Pero kung naisin itong manggamot, pwede pa. Kaso nga lang, papatay niya talaga umanong salarin, partikular sa kulam, barang at marami pang iba. Hanggang sa nasilang na ako, dalawa lang kaming magkapatid. Kasalukuyang sa Dipolog pa rin kami pero namuhay na ng normal. Payapa at walang peligrong kinakaharap. Maliban na lang talaga sa problema talaga ng pamilya. Mga alaala na lang ang nanatili. Nang minsang nagkaroon ng mag-asawang bantugan sa lugar ng Dipolog. Mga manggagamot na siyang mga magulang ko.